Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News titled, No Such Thing as Inhibition. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said, the Ombudsman cannot inhibit in corruption cases because of their constitutional duty. Ito, reaction niya doon sa sulat ng mga abogado ni Martin Romualdez na hinihiling nila ang Ombudsman na mag-inhibit sa mga pagdinig ng flood control scam. Kaya ang reaksyon ni Ombudsman Remulla is ito, ang inhibition goes down to the fairness of the judicial process. Prosecutors are supposed to side with the victims of crimes. Ngayon, ano ba ang Office of the Ombudsman? Ang origin namin sa Pilipinas, tanod bayan. Kami ang bantay ng bayan para yung korupsyon ay mabantayan. Yang pang-aabuso ng kapangyarihan ay maawat natin, matigil natin at maparusahan. Paano natin mapaparusahan? Yan kung mag-inhibit ka. Duty mo yan eh. Yan ang katungkulan po namin sa saligang batas. Yan ang payag. Ito pa. No such thing as inhibition, sabi niya. Sabi ko sa abogadong nagsabi niyan, baka absent ka noong itinuturo yan, go back to law school. In fairness, kay Ombudsman Remulla, tama siya, hindi pwedeng mag-inhibit ang Ombudsman sa mga pagdinig ng complaints, reklamo ng korupsyon against public officials. Imposible yan. Ang reklamo lang kasi ng mga abogado ni Martin Romualdez ay itong si Ombudsman, pinangungunahan na nila ang masyadong advance silang magsalita sa media, trial by publicity, something like that. Sana maiwasan yun. Para, again, maalala ko, nung DOJ Secretary pa, si Secretary Remulla, nung iniimbestigahan yung kaso ni late Percy Lapid ng suspect ay si DJ Bantag, ganyan na naman eh. Maraming pronouncement sa media na lumalabas na parang tinawag na siya na 3-in-1. Ang Department of Justice Secretary, parang siya na yung investigador, siya yung prosecutor, siya pa yung judge. Yun ang nangyari noong kay DJ Bantag. So ito, sa kaso ni Martin Romualdez, yun ang reklamo ng mga abogado niya na masyadong nauuna ang salita ni Ombudsman Remulla sa media. But agree ako niyan na hindi pwedeng mag-inhibit. Baka alam din siguro, ito I'm sure magagaling ang mga abogado ni Martin Romualdez. Alam din nila na hindi pwede, kailang para lang to bring home the message na huwag ka naman masyadong masalita sa media. Ipakita mo naman yung pagiging fairness. Kasi sa prosecutor nga, kung may magreklamo sa piskalya natin, kung ano yung nireklamo, ano yung ebidensya ng complainant, hintayin niya yung ebidensya, counter affidavit ng accused, i-evaluate niya lang yun. Depende sa kanyang evaluation, yun na. Pwede niyang ibasura ang complaint, pwede niyang iatas. Dapat ganun lang. Sa mga prosecutors natin, hindi naman sila masyadong masalita. Tahimik lang yan na nagtatrabaho. And my experience is maraming matitino sa ating mga piskal, sa ating mga prosecutors. Professional sila. Kaya, tignan natin itong ano ang kahihinatnan itong kay Martin Romualdez ngayon. Dahil parang totoo, parang hindi. Yung, i-shout out ko lang mga kaibigan ko, mga researchers, si Chris Torres at Eudora. Palagi silang nagpapadala sa akin ng articles, videos, and post para makagawa ko ng reaction vlog. Sabi nila na, parang drama-drama man lang ito, sir. Sabi nila. ang daming ko-comment ng ganun, hindi sila kumbinsido sa ginagawa ng ombudsman ngayon. At hindi ko naman sila masisisi. Kasi personally, ako rin, may duda rin ako ngayon, itong ginagawa ng ombudsman, bakit ngayon lang? At ano naman yung maibidensya nilang hawak, inattach kay Martin Romualdez, alaban kay Martin Romualdez.
Sinasabi ng ombudsman noon na walang malakas na ebidensya eh. Bakit ngayon? Biglang sinampahan na ng kaso. So, parang ang kaduda-duda. But again, let's give the ombudsman a chance. Ulitin ko, yung aking stand dito na hintayin natin ang desisyon ng Sandigan Bayan sa pag-issue niya ng warrant of arrest. Baka naman ibasura yung reklamo o kaya mag-issue ng warrant of arrest na with bail. Nako, wala na. Kasi si Saldico, dalawang kaso lang ang kay Saldico eh. Malversation at saka graft. Ang decision is without bail. Kaya delikado si Saldico. Itong kay Martin Romualdez, 5 kaso. Mas mabibigat dahil may plunder pa dyan. So, ang ine-expect ko, sana nga matuloy ito na warrant of arrest without bail. At saka, mahuli nila kaagad si Martin Romualdez at mapakulong. Yun na. Totohanan na. Totohanan na. Pag hindi ito nangyari, drama-drama na lang. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.